Nararanasan mo ba ang isang mapangwasak na pangyayari na nagpapalagay sa iyo na pinabayaan ka ng Diyos? Napagpasyahan mo na ba na kinalimutan ka na ng Diyos? Putulin ang pag-iisip na yon dahil kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Siya ay kasing aktibo ng hangin na iyong nilalanghap. Ang kailangan mo ngayon ay i-renew ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, buksan mo ang iyong puso sa salita ng Diyos habang inilalahad ko ang 16 na malinaw na palatandaan na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Malalim ang mensaheng ito dahil matututunan mo kung paano igalaw ang kamay ng Diyos sa mga desperado na sitwasyon at ang mga bagay na maaaring humadlang sa Kanyang pagkilos. Huwag palampasin ang anumang bahagi ng video na ito dahil maaaring mawala sa iyo ang ilang mahahalagang kayamanan. At bago tayo magpatuloy, kung magsusubscribe ka pa sa channel na ito, mangyaring gawin. Gumagalaw ang Diyos kasama ng Kanyang mga anak, hindi niya sila pinababayaan na gumala. Inaalagaan niya sila, pinangangalagaan, at ginagabayan sila. Ito ang iyong realidad bilang anak ng Diyos. Ang problema lang ay madalas na hindi mo nakikita ang mga galaw ng Diyos. Pero ang totoo gumagalaw na siya. Ang Kanyang salita sa Hebreo 13:5 ay nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Laging tandaan ang talatang ito kapag iniisip mong nakalimutan ka na ng Diyos. Dinadala ka lang niya sa isang panahon na malapit nang mawala at pagkatapos ay pagpapalain ka. Ang banal na espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mahahalagang katotohanan sa loob ko ngayon. Sa Genesis 1:1-2, sinasabi ng Biblia, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon ang lupa ay walang anyo at walang laman, ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay umaaligid sa ibabaw. Ang tubig. Ano ang mahalagang katotohanan ito? Sinasabi ng Biblia na ang lupa ay walang anyo at walang laman, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay umaaligid sa ibabaw ng tubig. Hindi inilantad ng Biblia kung gaano katagal ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ngunit kahit nandoon siya, walang laman at walang laman ang lupa. Hanggang sa nagsalita ang Diyos, walang nangyari. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ang iyong buhay ay maaaring magmukhang walang laman at walang anyo ngayon. Maaaring hindi mo makuha ang anumang kahulugan mula sa iyong sitwasyon. Ngunit ang katotohanan ay ang Espiritu ng Diyos ay umaaligid sa iyo, at sa isang segundo, ipahahayag ng Diyos ang iyong liwanag, tulad ng ginawa niya sa binaha na lupa. Hayaan itong panatilihing matatag ang iyong puso sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, at narito ang mga palatandaan. Numero 1, nakatagpo ka ng mga pag-urong at pagkabigo. Walang nagdarasal para sa mga pag-urong at kabiguan. Nais nating lahat na makamit ang ating mga layunin. Ngunit kung minsan, pinahihintulutan ng Diyos ang mga pag-urong para sa isang layunin. Hinahayaan niya tayong mabigo ng may dahilan. Kaya kung sa pangkalahatan ay nakararanas ka ng pag-urong sa iyong negosyo o buhay, kailangan kong malaman mo na bahagi ito ng banal na kalooban ng Diyos. Ito ay tanda na siya ay aktibo sa iyong buhay. Inihahanda ka niya para sa isang pambihirang tagumpay. Maaaring ipagpatuloy ng dyablo ang mga pag-urong. Gayunpaman, kahit na ito ay hindi sa labas ng radar ng Diyos. Pinapayagan lang niya ito dahil hinahamon ka ng kabiguan na gumawa ng mas mahusay. Ang lahat ng mga multimillionaire na kumpanya ngayon ay maaaring sabihin ang mga kwento ng kanilang mga pagkabigo. Marami na silang na-miss bago makarating sa nakakainggit na posisyon. Gusto ng Diyos na itaas ka. Kaya kapag nabigo ka, alamin na bahagi ito ng blueprint ng Diyos para sa iyong buhay. Gusto niyang suriin mong muli ang iyong sarili at ilapat ang mas mahusay na diskarte. Ang pagkabigo ay nagbibigay ng puwang para sa pag-aaral. At kapag natuto ka, magiging eksperto ka sa iyong ginagawa. Ito ay kung kailan nilitaw ang iyong tagumpay, at matutuklasan mo na ang Diyos ay umaakay sa iyo sa susunod na antas ng iyong buhay. Pangalawa, dumadaan ka sa maalab na pagsubok. Maaaring hindi ka naniniwala, ngunit ang Diyos ay gumagalaw sa iyong mga pagsubok.
Siya ay nagtatrabaho para sa iyo sa mahihirap na sandali ng iyong buhay. Huhubog sa iyo ang mga pagsubok sa disenyo ng Diyos, hindi nila sinadyang sirain ka. Kung nakita mo na ang pag-assemble ng isang sasakyan, mas mauunawaan mo ang mga pagsubok. Ang kotse ay may magkakaibang bahagi, lahat ng bahaging ito ay natatangi sa kanilang paraan. Gayunpaman, kung ang tagagawa ay hindi masalimuot na pinagsama ang mga ito, ang mga bahagi ay hindi maaaring gumana. Ang katawan ay kailangang dumaan sa hinang, pagyuko ng mga bakal, pagpapakinis ng mga kurba, at sa lahat ng ito, lahat sila ay mukhang hindi gaanong mahalaga at walang silbi, ngunit kapag pinagsama sila ng tagagawa, sila ay nagiging isang kanais-nais na sasakyan. Nalalapat din ito sa iyo. Ang mga pagsubok na iyon ay maaaring magmukhang walang katapusan, gayunpaman, bahagi sila ng plano ng Diyos. Maaaring wala kang matatawag sa iyo ngayon, season lang ito. Hindi ito magtatagal magpakailanman. Marahil ang mayroon ka lamang ay ang iyong kama at ang bubong sa iyong ulo. Ito ay isang oras lamang. Dinadala ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito upang makalakad ka sa lahat ng nilikha niya para sa iyo. Magugulat ka sa kahihinatnan ng iyong buhay. Ang sabi sa Santiago 1:2, mga kapatid, isipin niyo na isang tunay na kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat alam niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga, walang kulang. Binubuod nito ang lahat ng tungkol sa iyong mga pagsubok. Ang Diyos ay nagtatayo ng mga espiritual na bertud sa iyo. Alam niyang kakailanganin mo sila sa katagalan. Kaya habang dumadaan ka sa iyong mga pagsubok, tandaan na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa iyong buhay. Kapag natapos na siya, lalabas kang nagniningning na parang ginto. Pangatlo, kapag mukhang hindi dinidinig ng Diyos ang iyong mga panalangin, kumikilos siya sa iyong buhay. Ito ay maaaring mukhang walang katotohanan, ngunit ito ay totoo. Maraming Kristiyano ang naniniwala na dapat laging sagutin ng Diyos ang lahat ng panalangin, gayunpaman, hindi ito kailanman nangyari. Nangangahulugan ba yon na hindi niya pinapansin ang iyong mga panalangin? Hindi. Gayunpaman, maaaring hindi kanya sagutin sa ilang kadahilanan. At gaya ng sinasabi ng kanyang salita sa Jeremias, ito ay para sa iyong ikabubuti, hindi para sa masama. Minsan inaantala ng Diyos ang mga sagot sa mga panalangin dahil mayroon siyang mas mabuti para sa iyo. Maaaring nagdadasal ka para sa isang bagong trabaho kapag nagpaplano siyang magtayo ng isang bagong negosyo para sa iyo. Maniwala ka sa akin, hindi mo makukuha ang trabahong iyon, hindi kanya ibibigay dahil ang pwesto mo ay upuan ng C. Maaari kang magdasal para sa isang asawa habang gusto niyang ayusin mo ang iyong mga issue sa galit. Maniwala ka man o hindi, hindi ka maaaring magpakasal hanggat hindi mo nagagawa ang galit na iyon. Inaantala niya ang iyong mga sagot dahil gusto niyang makita mo ang kanyang nakikita. At minsan, pinipigilan ng Diyos ang mga sagot dahil hindi tama ang oras. Ang madalas nating gusto ay hindi ang kailangan natin. Alam ito ng Diyos. Halimbawa, maaaring nagtitiwala ka sa Diyos para sa isang kotse, gayunpaman, hindi hahayaan ng Diyos na magkaroon ka nito. Hindi ka lang kikita ng sapat na pera para makabili ng isa. Bakit? Maaari itong humantong sa iyong biglaang pagkamatay. Dito mo malalaman na mas nakikita ng Diyos kaysa sa iyo. Maaaring ipagpaliban din ng Diyos ang mga sagot sa iyong mga panalangin kung ang isang sitwasyon ay magtuturo sa iyo ng ilang mahahalagang aral sa buhay. Ilang ulit na nanalangin si Job para sa Diyos na baguhin ang kanyang kalagayan. Marami siyang tanong, ngunit tinalikuran siya ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay naroon ang Diyos sa lahat ng panahon. Gayunpaman, gusto niyang malaman ni Job na siya ang soberanong Panginoon na nakikitungo sa mga tao ayon sa kanyang kalooban. Ginamit din niya ang sitwasyon para malaman ang paninindigan ni Job sa kanya. Kaya huwag mong ipagpalagay na pinabayaan ka ng Diyos kapag mukhang hindi niya sinasagot ang iyong mga panalangin. Kailangan mo lamang manalangin na gawin niya ang kanyang kalooban sa iyong buhay at gawin ang lahat para sa iyong ikabubuti.
Kapag naunawaan mo ang pambihirang pagkilos na ito ng Diyos, magkakaroon ka ng mas kaunting mga bagay na dapat ipag-alala. Numero 4, nagsisimulang magbukas ang mga hindi inaasahang pinto. Gusto naming ilagay ang aming mga isip sa mga tao. Palagi kaming umaasa sa isang kapatid o magulang na tutulong sa amin. Gayunpaman, sinasabi ng Isaias 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi inyong mga pag-isip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang tulong ay maaaring hindi magmumula sa kung saan mo inilagay ang iyong isip. At ito ay para malaman mo na ang Diyos pa rin ang namamahala sa iyong pag-iral. Hindi niya iniisip ang paraan mo. At iyon ay dahil gusto niyang gawin ang hindi maiisip sa iyong buhay. Kaya kapag ang mga hindi inaasahang pinto ay bumukas para sa iyo, alamin na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Magsisimula kang makaranas ng mga hindi inaasahang himala, pagkakataon, at kasaganaan. Mangyayari ito sa paraang malalaman mong ito ang Diyos na kumikilos. Ang ganitong uri ng pinto ay hindi mangangailangan ng anumang pagsisikap para mabuksan mo. Hindi ito mangangailangan ng tulong, kadalubhasaan, karunungan, o ideya ng sinumang tao. Ito ay magiging banal. Kapag naranasan mo ang mga bagay na tulad nito, tiyaking kinikilala mo ang Diyos. Huwag mong kunin ang kaluwalhatian para sa iyong sarili. Iyan ay kung paano mo patuloy na matamasa ang hindi inaasahang mga pagpapala. Numero 5, mga hindi inaasahang probisyon. Kapag nagbukas ang mga hindi inaasahang pinto, dumaloy ang mga hindi inaasahang probisyon. Kaya, anuman ang maaaring pagkukulang mo, gagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo. Ang kwento ng isang balo sa 2 Hari 4, 1:7 ay nagpakita ng katotohanan ito. Ang kanyang asawa, na dating isang propeta, ay namatay, na walang iniwan na mana maliban sa mga utang. Pagkatapos ay nagpasya ang mga nagpautang na kunin ang kanyang mga anak bilang kapalit ng kanilang pera. Hindi alam ng mahirap na balo kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay tumakbo siya kay Eliseo at isinalaysay ang kanyang mga pagsubok. Marahil ay umaasa siyang bibigyan siya ni Eliseo ng pera, ngunit hindi iyon ang nangyari. Hiningi lang ni Eliseo kung ano ang mayroon siya sa bahay. Sumagot ang babae na mayroon lamang siyang banga ng langis. Pagkatapos ay sinabi ni Eliseo sa kanya na humiram ng maraming sisidlan, isara ang pinto ng bahay kasama ang kanyang mga anak, at simulan ang pagbuhos ng kaunting langis sa mga sisidlan. Pagkatapos ay ipinropesya niya na ang langis ay patuloy na agos hanggang sa huling sisidlan. Ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo. Nabayaran niya ang mga utang at namuhay ng komportable. Ito ay isang hindi inaasahang probisyon, at maniwala ka sa akin, magagawa din ito ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo sa Diyos, isang malaking senyales na gumagalaw siya sa iyong buhay ay ang hindi inaasahang probisyon na darating sa iyo. Numero 6, banal na koneksyon at ang mga pangunahing aspeto ng iyong buhay. Ang mga banal na koneksyon ay mga individual na dinadala ng Diyos sa iyong paraan. Wala sila sa iyong buhay para sa kung ano ang iyong inaalok, hindi, sila ay ipinadala ng Diyos sa iyo. Ito ang mga taong hindi mo makikilala sa iyong mga pagsisikap, samantalang sila ay may mahalagang papel sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang tungkol dito, kaya naman dinadala niya sila sa iyong paraan. Ito ay upang ipaalam sa iyo na hindi ka niya iiwan ng walang katulong. Ang mga taong ito ay maaaring mga tagapayo, guro, o kahit na mga kaibigan, ngunit sa pamamagitan ng kanilang relasyon at pagkilos sa iyo, malalaman mo na ito ay isang banal na koneksyon. Laging nasa tabi ni David si Jonathan, ngunit gusto ni Saul na patayin siya. Ito ay hindi isang pagkakataon na ang anak ng kanyang pangunahing kaaway ay minahal siya sa unang tingin, ito ang Diyos sa trabaho. Kung sinuportahan ni Jonathan ang kanyang ama, maaaring mas madali para sa kanya na ibagsak si David. Ikinonekta ng Diyos ang mga kaluluwang iyon upang matiyak na matupad ang kanyang kalooban. Ganito kumilos ang Diyos sa buhay ni David.
Kaya kapag ikinonekta ka ng Diyos sa mga tao, gumagana siya sa iyong buhay. Numero 7, pinagtitibay ng Diyos ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay napatunayang mabisa sa buong panahon. Ang mga patriarka at mga matriarch noong unang panahon ay nagpahinga dito, at hindi ito kailanman nabigo sa kanila. Kapag kailangan nila ng patnubay at patnubay, wala silang ibang pinagmumulan kundi ang salita ng Diyos. Iyan ay dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya para malaman kung gumagana ang Diyos sa iyong buhay, hindi mo kailangang gumamit ng anumang medium, kailangan mo lang pumunta sa kanyang salita. Kung nagbigay siya sa iyo ng ilang pangako tungkol sa iyong buhay, maaari kang magtiwala na ang kanyang salita ay magpapatunay nito. Natisod ka na ba sa mga talatang umaayon sa iyong mga kalagayan? Ito ang Diyos na umaabot sa iyo. Sinusubukan niyang ipaalam sa iyo na naaalala ka niya. Maaaring ito ay sa pamamagitan pa ng isang mangangaral, maaari siyang magsalita ng isang salita na kukuha ng lahat ng iyong hinihiling sa Diyos na gawin. Kapag naranasan mo ang mga bagay na ito, iyon ang salita ng Diyos na nagpapatunay sa kanyang mga gawa sa iyong buhay. Bilang ikawalo, nakukuha mo ang kagalakan sa pagsuko sa Diyos. Maraming beses na gusto natin lagi ang gusto natin. Mahirap ibigay ang kontrol ng ating buhay sa ibang nilalang. Ngunit kapag ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, makakamit mo ang kagalakan sa pagsuko sa Kanya. Ang Kanyang kalooban ay maaaring hindi katulad ng gusto mo sa sandaling ito, gayunpaman, makikita mo ang iyong sarili na tinatanggap kung ano ang nais niya para sa iyo. Dinadala ka ng Diyos sa landas na ito para wala ka ng ibang hahanapin maliban sa Kanya. Binubuo niya ang iyong tiwala at pag-asa sa Kanya lamang. At kapag taimtim kang nagtamo ng kagalakan mula rito, handa kang pahintulutan ang banal na espiritu na magkaroon ng Kanyang paraan. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, naisuko mo na ba ang lahat? Sana walang parte ng buhay mo na nakatago pa sa Diyos. Higit pa ba sa sapat ang hawak mo? Nakikiusap ako sa iyo na palayain ang lahat ngayon at hayaan ang Diyos sa Kanyang paraan. Gayunpaman, gaano man ito nakakapanghina, tiyaking hahayaan mong mapuno ng kagalakan ng Panginoon ang iyong puso habang sumusuko ka. Maging makatiyak na handa ang Diyos na lagyang muli ang anumang ibibigay mo sa Kanya. Kung inilabas mo ang isang lumang nakaraang buhay, alamin na bibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. Numero 9, dumadaan ka sa hindi malinaw na mga taluktok at lambak. Ang aming paglalakbay sa buhay ay maaaring maging mahangin at hindi malinaw. Maaaring may mga araw na nasa napakagandang highway ka. Walang mga poste o anumang teknikal na problema. Ngunit kung minsan, maaaring harapin ka ng isang napakataas na bundok at wala kang pagpipilian, kailangan mong umakyat. May mga araw na kakailanganin mong maglakad sa isang matarik na lambak kung saan dapat kang maging maingat. Ito ang mga panahon na masining na ipinapasok ng Diyos sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang highway season ay kapag ang lahat ay tila maayos sa iyo, ikaw ay masaya at ganap bilang isang tao. Mukhang walang magiging problema, ito ang Diyos na gumagalaw ng mga kaunlaran at pagpapala sa iyong buhay. Dapat mong kilalanin siya at ipagdasal na hindi na matapos ang panahon. Gayunpaman, hindi ito palaging nangyayari. Maaaring magpasya ang Diyos na dalhin ka sa isang mabundok na landas, mangangailangan ito ng higit na pagsisikap at liksi mula sa iyo. Ito ang panahon ng iyong kahirapan. Naghihintay ang Diyos na makita ang iyong mga pagpipilian sa mahihirap na araw na ito, kakapit ka pa ba sa Kanya o susuko na? Kung gayon ang panahon ng valley ay ang iyong panahon ng mga pagsubok. Dito, gustong malaman ng Diyos ang antas ng iyong pananampalataya. Magiging madulas ang daan at baka mahulog ka. Minsan, maaari mong pakiramdam na ikaw ay bumababa, gayunpaman, sinasanay ka ng Diyos. Nagtataka ka kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga kurbada na paraan sa paglalakbay ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit, para malaman mo na wala kang kontrol sa direksyon ng iyong buhay. Ni hindi mo alam kung ano ang nasa unahan, ito ay para sabihin sa iyo na siya ang nagtatakda ng iyong kinabukasan. Numero 10, banal na pagkagambala. Kadalasan, ayaw nating may makahadlang sa ating mga plano.
Ngunit ang Diyos ang higit na nakakaalam, kaya naman maaari siyang magpasya na hadlangan ang iyong mga plano sa kanyang mga plano. Hindi mo dapat ito makita sa maling liwanag dahil may dahilan ang Diyos para dito. Ang mga banal na pagkagambala ay mga gawa ng biyaya. Nais ng Diyos na lumitaw ang kanyang perpektong kalooban sa iyong buhay. Hindi mo dapat makita ang mga banal na pagkagambala bilang isang pagkagambala, sila ay isang mas malaking anyo ng banal na interbensyon. Maaaring makita ng Diyos na lumalayo ka na sa kanyang layunin ng mag-asawa. Pagkatapos ay maaari siyang lumikha ng isang biglaan at hindi maipaliwanag na salungatan sa pagitan mo at ng iyong kasintahan. Kapag nangyari ito, pumunta sa Diyos at kumpirmahin kung ito ay mula sa Kanya. Kung kinumpirma niya ito bilang divine interruption, ibig sabihin gumagalaw na siya sa buhay mo. Ang pagkaantala na ito ay upang iligtas ka mula sa isang matinding sakit sa puso. Maaaring matakpan ng Diyos ang iyong trabaho o negosyo, maaari niyang matakpan ang iyong pag-aaral o ano paman. Ano man ito, huwag kailanman tingnan ang Diyos bilang isang nanghihimasok, sa halip, tingnan mo siya bilang mandaragat ng iyong bangka. Siya ay may karapatang maglayag sa iyo sa anumang direksyon. At the end of the day, magpapasalamat ka sa Diyos na hinarang niya ang iyong mga plano. Numero 11, naglalakad ka patungo sa layunin. Ikaw ay hindi isang medical na taya, nilikha ka ng Diyos para sa isang layunin. Kahanga-hanga at maingat na ginawa ka ng Diyos. Kaya kapag siya ay nagtatrabaho sa loob mo, lagi kanyang pukawin tungo sa pagkamit ng layunin ito. Hindi ka sasama sa maling kumpanya at hindi ka rin gagawa ng mga maling desisyon. Iniisip mo ba ang iyong mga pisikal na hamon o kahinaan? Nahihirapan ka ba sa isang nakamamatay na sakit? Ito ay nagpapadama sa iyo na ang Diyos ay walang layunin para sa iyong buhay. Hindi totoo yan. May layunin ang Diyos para sa iyo, matutupad mo ang layuning ito sa iyong kasalukuyang estado. Kailangan mo lang manahimik sa harap niya at subukang intindihin kung bakit kanya ginawang ganyan. Kapag ginawa mo ito, matutuklasan mo na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Sinasabi sa Kolosas 1:16, sapagkat sa Kanya nilikha ang lahat ng mga bagay, sa langit at sa lupa, mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at sa Kanya. Nilinaw ng talatang ito na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanyang sarili. Kaya't anuman ang hitsura mo, ang iyong mga kapansanan, ang iyong pinagmulan, o ang iyong lahi, nilikha ka ng Diyos upang gumawa ng isang bagay. At ito ay senyales na gumagalaw na siya sa buhay mo. Si Joseph ay nanaginip na siya ay magiging dakila, nanaginip siya na ang araw at ang buwan ay yumuko sa harap niya. Ngunit sa unang kalahati ng kanyang buhay, mukhang hindi siya magiging kahit ano, sunod-sunod lang ang problema niya. Kabalintunaan, itinutulak siya ng Diyos patungo sa layunin. Kung wala siya sa Ehipto, hindi niya magagawang bigyang kahulugan ang panaginip ng hari o mag-alok ng solusyon. Numero 12, pinapagaling ng Diyos ang iyong pisikal at emosyonal na mga sugat. Nakaramdam ka ba ng sugat at pagkadurog ng puso? Baka napabayaan ka ng pamilya mo, baka niloko ka ng partner mo. Ang lahat ng ito ay maaaring naging dahilan upang isara mo ang iyong puso sa anumang bagay na masaya. Naniniwala ka na hindi ka na muling makakatawa. Makinig, kayang pagalingin ng Diyos ang iyong mga sugat, pisikal man o malalim sa iyong puso. Mapapagaling ka ng Diyos. Huwag kalimutan, siya ang balsamo ng gilid, at bilang isang mapagmahal na ama, hindi niya nais na malunod ka sa awa sa sarili, masiraan ng loob o malungkot. Hindi alintana kung gaano katagal ang pagtrato sa iyo sa nakaraan, tandaan na ang awit 35 ay nagsasabi, ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Magtiwala sa Diyos na pagalingin ka, ito ay kung paano mo malalaman na siya ay gumagalaw sa iyong kaluluwa. Mararanasan mo ang kagalakan ng kaligtasan, siya ang magpapagaling sa iyo, at hindi mo na muling malalaman ang kalungkutan. Numero 13, nadagdagang pakiramdam ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang susi sa pag-akit sa Diyos sa iyong buhay.
Kapag pinag-iisipan mo kung paano naging napakatapat sa iyo ng Diyos, kung gusto mong gumawa siya ng higit pa, pag-isipan kung ano ang kanyang ginawa at patuloy na magpasalamat sa kanya para sa kanila. Kahit na maliit sila sa iyo, dapat kang magpasalamat ng malaki. Marami ang naniniwala na walang ginawa ang Diyos sa kanilang buhay, kaya bakit sila dapat magpasalamat sa Kanya? Ang mga taong ito ay walang anumang pasasalamat dahil sila ay bulag sa espiritual. Kung buksan ng Diyos ang iyong mga mata sa hindi nakikitang labanan sa paligid mo, magpapasalamat ka sa Kanya magpakailanman. Siya ang lumalaban sa mga labanang ito, tinitiyak ng kanyang host na nakakatulog ka ng mahimbing at gumising sa tamang oras. Kahit na nahihirapan ka sa anumang bagay, pinapanatili kanyang buhay, iyon ay tanda ng pag-asa. Kaya, bilang isang buhay na nilalang, magmuni-muni mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Pagkatapos ay buksan ang iyong bibig sa pasasalamat, yan ang password mo sa higit pa. Numero 14 na, banal na pagtitiwala na lumakad sa isang landas. Kapag kasama mo ang Diyos, walang takot na maghahari sa iyong puso. Hindi ka matatakot na magsimula ng isang pagsisikap, iyon ay dahil narinig mo mula sa lumikha ng sansinukob. Siya ang nagtuturo sa iyong landas, pinangungunahan ka niya habang sumusunod ka. Ang banal na pagtitiwala ay hindi tiwala sa sarili, hindi ito paniniwalang magagawa mo ang isang bagay ng mag-isa. Sa halip, ito ay paniniwalang kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyo. Sinasabi sa Filipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Kapag natitiyak mo ito, kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, siya ang angkla ng iyong kaluluwa. Napag-isipan mo na ba kung ano ang nagbigay ng labis na pagtitiwala sa 3 Hebreo? Ito ay dahil alam nila na ang Diyos ay nasa kanilang buhay. Walang sinuman ang gustong maglakas loob na ilagay ang kanilang mga kamay sa ordinaryong usok, magsalita ng higit pa sa isang pugon. Nakita ng 3 batang ito ang pugon, ngunit nakatayo pa rin sa kanilang mga paa. Walang sinuman sa kasaysayan ang nakatalo sa kanilang pagtitiwala. Kaya, kung palagi kang natatakot, dapat kang bumalik sa Diyos at baguhin ang iyong paninindigan sa Kanya. Posibleng gawin mo pa siyang angkla ng iyong kaluluwa. Numero 15, mga bulong ng kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kapag ang Diyos ay bumaba sa isang kapaligiran, ang bawat elemento ay yumuyuko sa harap niya. Kaya kapag naranasan mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng buhay, iyon ay senyales na kasama mo ang Diyos. Walang bumabagabag sa iyo dahil kailangan nilang yumuko sa paanan ng Diyos. Ang sitwasyon ay maaaring hindi ka nais-nais, baka nasa gitna ka ng bagyo, baka nahihirapan ka sa iyong kalusugan. Ang lahat ng ito ay hindi mahalaga sa iyo dahil ang Diyos ang namamahala sa sitwasyon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ipinaalaala nito ang kwento ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa maalon na dagat. Naglalakbay sila patungo sa ibang bayan nang umingay ang dagat. Ang mga disipulo ni Jesus ay nagpupumilit na iligtas ang barko habang, kabalintunaan, ang kanyang mga disipulo ay sumigaw sa kanya na iligtas sila bago sila malunod. Nang magising si Jesus, hindi niya hinarap ang unos, sa halip, sinaway muna niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila na kakaunti ang kanilang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Inaasahan ni Jesus na mapayapa ang kanyang mga alagad tulad niya. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos, ngunit hindi nila matanggap na walang masamang mangyayari sa kanila kasama si Jesus sa bangka. Kaya, huwag hayaan ang anumang bagay na mag-abala sa iyo, matutong hanapin ang malumanay na bulong ng kapayapaan, senyales yan na kasama mo ang Diyos. Numero 16 na, ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. Ano man ang nawala sa iyo, maaaring ibalik sila ng Diyos. Maaaring nawala ang iyong anak, negosyo, o mga pagkakataon. Kapag bumangon ang Diyos para sa iyong tulong, maaari kang manganak ng triplets ng sabay-sabay, unlad muli ang iyong negosyo, at mas maraming pagkakataon ang tatamaan mo. Magagawa ng Diyos ang lahat ng ito upang ipaalam sa iyo na Siya ang Panginoon sa iyong buhay.
Ang kalaban ay maaaring nagagalak na siya ay matagumpay na nagkaroon ng kanyang paraan sa iyong buhay, panandalian lang yan. Sa oras na magpakita ang Diyos, lahat ng iyong kayamanan at kasaganaan ay tatakbo upang yakapin ka. Nakatanggap si Job ng 2 beses sa lahat ng nawala sa kanya. Sa makatuwid, maaari kang magtiwala sa Diyos na gawin din ito sa iyong buhay. Ngayong alam mo na kung paano kikilos ang Diyos sa iyong buhay, kailangan mong malaman kung ano ang dapat mong gawin para matiyak ito. Ano ang inaasahan ng Diyos mula sa iyo? Una, dapat handa kang mabuhay sa buong buhay mo para sa Kanya. Ang Diyos ang namamahala sa mga gawain ng mga tao. Gayunpaman, ito ay para lamang sa mga lalaking nagpasakop ng kanilang sarili sa Kanya. Kung pipiliin mo pa ring hawakan ang isang bahagi ng iyong buhay, at pagkatapos ay ibigay ang natitira sa Diyos, hindi ka pa handang makita siyang gumalaw sa iyong buhay. Kailangang kontrolin ng Diyos ang iyong buhay. Kapag nangyari ito, dadalhin niya ang iyong buhay sa tamang landas. Ang susunod na bagay na dapat mong gawin upang makaayon sa mga galaw ng Diyos sa iyong buhay ay sundin ang lahat ng Kanyang mga tagubilin. Maraming Kristiyano ang gustong makakita ng mga himala na mangyari sa kanilang buhay, gayunpaman, sinasadya nila o hindi sinasadyang sumuway sa mga utos ng Diyos. Kung nabibilang ka sa kategoryang ito, hindi ka handang maranasan ang Diyos. Buksan ang Kanyang salita at kilalanin kung ano ang gusto niyang gawin mo, pagkatapos ay itakda ang iyong puso na sumunod, anuman ang maaaring idulot nito sa iyo. At habang sinusunod mo siya, tiyaking tinutukoy mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag ipagpalagay na alam mo kung paano gawin ang lahat ng ito. Kapag naging matagumpay ka sa iyong mga pagsusumikap, magpasalamat sa Kanya. Kung hindi siya gumalaw sa buhay mo, imposibleng makamit mo ang anuman. Bago ka magsimula ng isang gawain, pumunta sa Kanya at kumpirmahin kung iyon ang Kanyang kalooban para sa iyo. Sinasabi ng aklat ng mga kawikaan na dapat mong kilalanin siya sa lahat ng iyong mga lakad, at ituturo niya ang iyong landas. Kaya laging tandaan na sumangguni sa Diyos, huwag mag-atubiling ipakita kung gaano siya kahalaga sa iyo. Gayon din, huwag inggit sa tagumpay ng iba, huwag kang magselos kahit kanino. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay nagtakda ng isang tiyak na oras para sa bawat individual, hindi mo masusuklian ang oras niya para sa iyo. Wala kang magagawa para baguhin ito, kaya iwasang mainggit sa mga taong dumating na ang panahon, darating din ang sayo. Kailangan mo lamang na patuloy na maghintay ng matyaga sa Panginoon. Ganyan mo siya magagawa sa buhay mo. Kung hindi mo gagawin, maaari kang gumawa ng ilang mga desisyon na maaaring makahadlang sa iyong kapalaran. Pagkatapos, matutong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Gusto ng maraming Kristiyano na gumawa ang Diyos ng isang bagay na mahusay sa kanilang buhay, gayunpaman, pinababayaan nila ang kanilang link sa pagtanggap mula sa Kanya, at ang link na ito ay pananampalataya. Kapag lumakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya, pinakawalan ng Diyos ang pagnanais ng iyong puso sa iyo. Ngunit kapag lumakad ka sa pamamagitan ng paningin, nililimitahan mo ang Diyos, hinuhusgahan mo ang iyong buhay ayon sa iyong nakikita. Iyan ay isang kahila-hilakbot na paraan upang mabuhay. Kailangan mong makakita sa kabila ng iyong ilong, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya na itataguyod ka ng Diyos, kahit na wala ka ngayon. Ang isa pang bagay na dapat mong gawin ay pagnilayan ang salita ng Diyos. Kung hindi mo masyadong naiintindihan ang Kanyang salita, maaaring wala kang matatanggap mula sa Kanya. Ang Diyos ay gumagabay at nagtuturo sa pamamagitan ng Kanyang salita, kaya kung isinara mo ang iyong isip mula sa Kanyang salita, wala siyang anumang paraan ng pakikipag-usap sa iyo. Basahin ang Kanyang salita araw-araw, pag-aralan at pagnilayan ito. Napakalaking kikilos ng Diyos sa iyong buhay, at habang pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, magbigay ng oras sa panalangin. Walang gagawin ang Diyos kung hindi mo siya tatanungin, kaya kung gusto mong ibalik niya ang sitwasyon mo, kausapin mo siya. Alam ni Jabez na hindi sulit ang kanyang sitwasyon, napagod siya sa kahirapan at sumigaw sa Diyos. Hindi siya binigo ng Diyos, pinalaki niya ang kanyang baybayin at ginawa siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Magagawa rin ng Diyos ang gayon para sa iyo ngayon, gayunpaman, kailangan mong tanungin siya, kailangan mong buksan ang puso mo sa Kanya.
Habang ginagawa ito, tiyaking darating ka ng may puso ng pasasalamat. Marami lang nagrereklamo pero hindi nagdadasal. Kahit na sa tingin mo ay walang ginawa ang Diyos para sa iyo, ang maliliit na pagpapala sa iyong buhay ay dapat na maging batayan mo sa pasasalamat. Salamat sa Diyos sa hangin na iyong nilalanghap, pasalamatan siya sa kakayahang makakita, makakilos, at makapagsalita. Ito ay maliliit na pagkakataon ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Mahal ng Diyos ang pusong masayahin. Kapag nakita niyang palagi kang masayahin at puno ng buhay sa kanyang harapan, ililipat niya ang mga bundok sa ngalan mo. Makinig, kung magagawa mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo ngayon, magtiwala ka sa akin, ang Diyos ay gagawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Ngunit pagkatapos, hindi sapat na malaman kung ano ang gagawin, kailangan mo ring malaman kung ano ang dapat iwasan. Kailangan mong maunawaan ang mga bagay na makakapigil sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At ang pinakauna ay takot. Hindi mo matatamasa ang anumang bagay na banal kung palagi kang nababalisa. Kailangan mong bitawan ang lahat ng kawalan ng katiyakan, magtiwala sa Diyos na nakakaalam ng iyong simula, kasalukuyan, at hinaharap. Ang isa pang dapat iwasan ay ang pagsuway sa mga tagubili ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan, hindi kanya kinapupuotan, gayon may hindi kanya mahipo kapag ikaw ay nasa kasamaan, iyan ay dahil ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Siya ang espiritong kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Hindi ka matutulungan ng Diyos doon, kailangan mong lumabas muna, pagkatapos ay maaari na siyang magsimulang magtrabaho sa iyong buhay. Sa makatuwid, ano ang maliliit na kasalanan sa iyong buhay? Ano ang mga bagay na nagpapaiyak pa rin sa Diyos sa iyong kaluluwa? Nagnakaw ka ba? Nagsisinungaling ka ba, natutuwa ka ba sa nakatabong kasalanan? Kung gagawin mo pa rin ang lahat ng ito, hindi mo sinusunod ang mga utos ng Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang magtrabaho sa iyong buhay. Hayaan ang lahat ng mga bagay na ito at panoorin siyang gumagalaw ng malakas sa iyong buhay. Gayon din, iwasang subukang alamin ang mga bagay sa iyong sarili. Ang Diyos ay isang mapanibuguing Diyos, ikaw ang pumalit sa Kanya kapag umupo ka at nagsimulang gumuhit ng mga plano sa labas ng Kanyang patnubay. Ang epekto ay tumabi siya para makita kung hanggang saan ang mararating mo. Ngunit hanggang saan ka kaya kung wala ang iyong may likha? Ano ang magagawa ng putik kung wala ang magpapalayo? Wala naman, di ba? Ganyan din sa iyo, wala kang magagawang mabuti kung wala ang iyong may likha. Napakalapit dito ay pagmamalaki. Marahil ay sinimulan na ng Diyos na ilipat ka sa peak season ng iyong buhay, ikaw ay pupunta sa mas mataas, at maraming tao ang nakilala na kasama mo. Sa sandaling simulan mong luwalhatiin ang iyong sarili, sisimulan ng Diyos na bawasan ang iyong epekto, at bukod dito, hahayaan niya ang lumalamon na matikman ang iyong mga mapagkukunan. Bet hindi mo gustong mangyari ito. Kaya umiwas sa pagmamataas, maging mapagpakumbaba at madaling turuan. Kapag nakita ng Diyos na patuloy mong iniyuko ang iyong ulo, habang itinataas ka niya, gustong-gusto niyang gumawa ng higit pa sa iyong buhay. Yan ang sikreto. Ang isa pang dapat iwasan ay ang pagkainip. Kung dumaranas ka ng mga pagsubok, huwag mong subukang takasan ito sa iyong sarili. Hindi, manatili doon, tiisin ang mga pasakit, at matuto ng mga aral. Kaya nga pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito, gusto niyang matutunan mo ang ilang espiritual na bertud na hindi mo makukuha kung mayroon kang kasaganaan. Kaya't maging matyaga at patuloy na magtiis sa panahon, ang Diyos ay sumasa iyo, at ang mga alon ay malapit nang bumaling sa iyong pabor. Tandaan na hindi ka pababayaan ng Diyos, habang sinusunod mo ang Kanyang kalooban, kikilos siya sa iyong buhay. Huwag mawalan ng pananampalataya, mag-ingat sa mga palatandaan at magpasalamat sa Diyos, anuman ang sitwasyon. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong nakapapawing pagod na mga salita. Ipinakita mo sa akin ang mga palatandaan na nagtatrabaho ka sa aking buhay. Ngayon alam ko na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay sa buhay, aktibo kang nasa likod ko, tinutulak ako patungo sa layunin. Patawarin mo sana ako sa lahat ng aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako sa paglalakad sa mga paraan na hindi ko dapat gawin.
Ipinagtatapat ko ang lahat ng aking mga maling pagpili sa harap mo ngayon at hinihiling na idirekta mo ang aking mga hakbang sa iyong kalooban. O Diyos, ako'y buong kababaang loob na lumalapit sa iyo, kinikilala na ikaw ay gumagalaw sa aking buhay. Ikaw ang soberanong Panginoon na nag-organisa ng lahat ng bagay ayon sa iyong perpektong kalooban. Ibinibigay ko ang aking puso, ang aking mga plano, at ang aking mga hangarin sa iyo, Ama. Dalangin ko na patuloy kang gumalaw ng malakas sa aking buhay. Gabayan mo ako sa bawat hakbang ko. Akayin mo ako sa landas ng katuwiran. Bigyan mo ako ng karunungan at pag-unawa upang malaman ang iyong kalooban at lakas ng loob na sundin ito. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na mamuhay ng isang buhay na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyong oras kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa aking mga plano. Bigyan mo ako ng kapayapaan at ang katiyakan na ikaw ay gumagawa para sa aking kabutihan. Palakasin mo ang aking pananampalataya at ipaalala sa akin na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aking mga paraan. Simula ngayon, hinihiling ko ang iyong gabay sa bawat desisyon na gagawin ko. Buksan ang mga pintuan sa harap ko at isara ang mga hindi para sa akin. Tulungan akong makita ang iyong kamay sa trabaho kahit nasa gitna ng kawalan ng katiyakan. Naway patuloy na maging maliwanag ang iyong presensya habang isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Panginoon, ako ay kasalukuyang nahihirapan sa mga pag-urong at kabiguan. Alam kong alam mo ito. Mangyaring iligtas ako, humanap ng solusyon sa mga sitwasyong dumudurog sa aking puso. Protektahan at protektahan mo ako mula sa mga palaso na ipinadala ng mga kaaway sa aking daan. Hayaang ipakita sa aking buhay ang iyong pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Hayaang makita ng lahat ng nasa paligid ko ang mga dahilan para palakihin ang iyong pangalan sa akin. Panginoon, tulungan mo akong mamuhay ng may kababaang loob. Tulungan akong ipakita ang iyong pagmamahal sa lahat ng aking mga pagpipilian at pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi sisirain ng pagmamataas ang iyong maluwalhating mga plano para sa akin. Akayin mo akong mabisang maihatid ang aking oras, lakas, at mga mapagkukunan sa pagtupad ng iyong layunin para sa aking buhay. Habang mas nagtitiwala ako sa iyo, patuloy mo akong itulak tungo sa pagtupad sa aking kapalaran. Tulungan mo akong maging sensitibo sa pamumuno ng banal na espiritu habang ginagabayan niya ako sa iyong layunin para sa aking buhay. Ama, bigyan mo ako ng karunungan, lakas, at probisyon upang mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng labanan para sa susunod na hakbang sa aking paglalakbay. Alam kong hindi pagkakamali ang aking mga pagsubok, nakakaloka sila pero alam kong may dahilan. Kaya naman, dalangin ko na tulungan mo akong matuto at umunlad sa sitwasyong ito upang maibigay ko ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Hinihiling ko na pagkalooban mo ako ng espiritu ng pasensya. Tulungan mo akong patuloy na maghintay sa iyong gabay. Hindi ako dapat magdesisyon para sa iyo. Natatanggap ko ang karunungan na kailangan upang makamit ang aking mga layunin. Bigyan mo ako ng kalinawan ng direksyon upang maplano ko ang aking mga susunod na hakbang ayon sa iyong kalooban. Nagdarasal ako para sa banal na koneksyon. Akayin ako na kumonekta sa mga mapagkakatiwalaan at kaparehong pag-isip na mga individual na tutulong sa akin sa iyong mga plano para sa akin. Tulungan mo akong makipagkita sa mga mentor, pastor, o kaibigan na tutulong sa akin na tuparin ang iyong tungkulin para sa aking buhay. Dalangin ko na sundin ng puso ang iyong salita. Bigyan mo ako ng isip, espiritu, at puso ni Jesus upang maisakatuparan ang iyong kalooban. Ibahin mo ako sa pisikal at espiritual na paraan upang lumakad sa aking tungkulin at sumulong sa kung ano ang inilagay mo sa aking puso. Ama, punuin mo ako ng banal na pagtitiwala. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa lahat ng gagawin ko. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na humakbang sa kung ano ang gagawing patotoo ng aking buhay. Hindi ako dapat matakot na ipahayag ang iyong salita, kahit nasa gitna ng kawalang katiyakan. Walang makakaistorbo sa composure ko. Natutunan ko mula sa iyong mga salita na maaari kang magpasya na hadlangan ang aking mga plano.
Pinipili kong pagkatiwalaan ka para sa aking mga probisyon. Nagmamay-ari ka ng 1,000 tupa sa 1,000 burol, sa makatuwid, sigurado ako na hindi ako mangangailangan ng anumang mabuti. Ang aking buhay ay patuloy na susulong, at ang kaaway ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa akin. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Mga minamahal, bawat karanasan, masaya man o mahirap, ay bahagi ng banal na plano ng Diyos para sa iyong pag-unlad at pag-unlad. Nakikita niya ang potensyal sa iyo at hinuhubog ka niya sa taong nilikha ka niya. Kahit na sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, mangyaring kumapit sa Kanya, manatiling umaasa, at asahan kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Pagpalain ka ng Diyos. Kung nabiyayaan ka ng panalangin ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. See you sa susunod.